dito masusukat ang loyalty. O ngayon, ang inintay natin dito, kung iiyak uli yung nagsabi po na senador na hindi niya kami pinalaking mahina. Mababawasan yung kanyang kasama sa Senado. Yung nagsabing, kami noon, hindi kami iyakin. Wala kaming hindi na namin alam ang salitang depresyon. Para niya, Mr. Maravillas, kilala ko yan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Naglabas na po ng kanyang reaction si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa paglabas ng ICC ng mga pangalan ng mga co-perpetrators ni Digong sa kasong Crimes Against Humanity. Sabi ni Leila de Lima, lumiit na niya ang mundo ng ng 8 na pangalanan kasama si Bato, si Bungo, si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at iba pa. Ito yung yung statement po, pakinggan natin. Yung statement po ni De Lima. In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Panahon na ng pagpapanagot sa pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Oras na ng pagbabayad sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Justice is coming. Time of reckoning mga kababayan. So malamang sa malamang pag natunugan ni Bongo na may warrant of arrest na rin siya, mag-aala Bato de la Rosa na rin po si Bongo. Pero ang challenge mga kababayan sa kanila ng kamag-anak ni Digong na si Noel Duterte, kung talaga niya na totoong loyal sila sa kanilang amo at mahal na mahal nila si Digong, sumurrender na niya dapat sila. Si Bato de la Rosa, si Bongo, and the rest. Samahan na nila si Digong sa The Hague. Yan po yung amo ni Noel Duterte. Yan ang post niya 1 hour ago. If Bato and Go are truly loyal to Digong, they would surrender to the ICC so they can go and keep him company since they're being charged as co-conspirators anyway and will have arrest warrants too. Tama mga kababayan, dito masusukat ang loyalty. O ngayon, ang inintay natin dito, kung iiyak uli yung nagsabi po na senador na hindi niya kami pinalaking mahina. Mababawasan yung kanyang kasama sa Senado. Yung nagsabing, kami noon, hindi kami iyakin. Wala kaming hindi na namin alam ang salitang depresyon. Para niya, Mr. Maravillas, kilala ko yan. Si Robin Padilla. Malamang, mauubos yung kanyang mga kasama sa sa minority, mga Duterte senators. Yung ibang mga kasama niyang senador, plunder. O diba? May relasyon mga kababayan sa flood control scandal. Pagkatapos si Bato de la Rosa at si Bongo, crimes against humanity, co-perpetrators, mga kababayan. At yung iba pang mga
akusado, 8. Nilabas pa mga kababayan, nagkataon pa sa araw ng mga puso. Malamang sa malamang, kumapakabog-kabog na po, bibilis ang tibok ng puso ni Bongo at ni Bato de la Rosa mga kababayan. Si Bato dati na. Panagutin dapat yung may sala. Di ba? Hindi po bulag ang hustisya. The time of reckoning has come. At sabi ni Laila de Lima, palit ng palit anya yung kanilang mundo. Winarningan ko anya sila. Noon pa kahit nung ako nakakulong. Pero hindi sila nakinig. Mayayabang pa niya, sabi ni Laila de Lima mga kababayan sa kanyang mensahe. Yan. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day would come. Like Duterte, they did not listen. Hindi sila nakinig. They were even arrogant about it, sabi po ni de Lima. De Lima's vocal opposition to Duterte's bloody campaign cost her 7 years in detention over what rights watchdog describe as trumped-up drug charges. No matter, justice will always catch up with them, sabi po niya. It's time to be held accountable for the killing of fellow Filipinos. It's time to pay for crimes against humanity, sabi po ni de Lima. De Lima made the statement after the ICC published a less redacted document containing charges identifying De La Rosa, Go, Aguirre, and several other former high-ranking PNP officials as Duterte core perpetrators in the alleged commission of crimes against humanity in connection with the drug war. Kasama mga kababayan si Vicente Danao, dating Davao City Police Office Deputy Director for Operations of the PNP Criminal Investigation and Detection Group, Camilo Cascolan, former Finance Chief ng Davao Police Regional Office and Chief of the PNP Directorate for Operations, Oscar Abayalde, dating Director ng PNP Capital Region Police Office and naging PNP Director General, Dante Giran, former Davao Regional Director of the National Bureau of Investigation, Isidro La Peña, former Davao City Police Office and former Chief ng Philippine Drug Enforcement Agency, and other members and some high-ranking government officials. Kasama po si Vitaliano Aguirre, dating DOJ Secretary. Ayan po. Si Camilo Cascolan pala, patay na din siya. Pero kasama pa siya sa napangalanan mga kababayan bilang mga co-perpetrators. Ano? So ito na yung panahon ng paniningil. Malamang hindi na sila makatulog ngayon. Tinaon pa mga kababayan sa araw ng mga puso. So siguradong pabilis yung tibok ng puso. Palakas yung kabog ng kanilang mga puso dahil sa nilabas na report ng ICC mga kababayan. Ito yung latest ngayon. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, the ICC has released the formal document containing the charges versus former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. The 16-page report details systematic common plan to kill alleged drug suspects from 2011 to 2019. The prosecution alleges two main hit groups, the Davao Death Squad or DDS and the National Network, that expanded the Davao model across the Philippines in 2016. Named co-perpetrators include Senators Bato de la Rosa and Bongo and several former PNP chiefs. 3 main counts of murder are filed. Davao City, from 2013 to 2016, 19 victims. Pangalawa, high-value targets, 2016 to 2017, 14 victims linked to 1 million rewards. Number 3, Barangay Ops, 2016 to 2018, 43 murders and 2 attempted murders including 3 children. Duterte is accused of
designing the policy, ordering hitmen, and promising immunity to killers. The ICC concludes these were not random acts but a widespread and systematic attack against civilians. Trial determination is next. On the same date, the prosecution submitted a second updated list of evidence. The submission adds 2 new items to the existing evidence list, though the specific details of the evidence and sensitive witness information remain confidential for security reasons. Yan po ang latest ngayon. Ayan siya. 3 counts. Count 1, count 2, count 3. Yan nakasulat mga kababayan. Yan yung mga reactions ng mga tao. Grabe talaga tong si Duterte. Dati parang hari kasi. Si Vicencio Stories. Asa na yung libo-libong propaganda ng Dilawan? Sabi ni Presi Tomacros, sigurado na conviction ni Duterte sa ICC. Sabi ni Rosemary Amarante, ang isda ay nahuli sa sariling bibig. Siya di nagpahamak sa sarili niya. Ang tapang ay laging may hangganan. Sabi ni Carlito Kaufman, isip ka pa defense, ang hirap ipagtanggol ng client mo. Pag siya mismo nasa witness stand, aaminin niya lahat yan. Aaminin yun. Kaya ayaw nilang matuloy yung trial. Hindi nangyari yung pag-delay nila at mitiin nila na wag matuloy ang trial. Tuloy na po ang trial. Pre-trial. Anyway, ganun talaga po ang buhay. So yun lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.